Diyos, hindi siya pwedeng gawin ng tao. Even the altar, no, yung mga groto-groto, hindi diyan nananahan ng Diyos. Bakit? Siya ang lumalang sa langit at lupa, tapos ilalagay mo doon sa kahit na pinakamalaking building. Lahat ng nakikita natin, hindi lang dito sa loob na ito, but even outside, pagdating ng umaga, mga ulap, araw, bundok, dagat, himpapawid. Pagdating ng gabi, the stars. Sa mga scientists, hindi kayang makita natin sa naked eye, nandyan ang Milky Way, nebula. Yung mga solar system na malalayo. Di ba? It was God who made it. Kaya nga, paano natin tatanggapin ngayon na nabuksan na ang ating kaisipan na ang Diyos ay pwedeng gawin, pwedeng i-curve. Meron pa ba kayo nakikita ngayon na naglalakad-lakad na ibinebenta nila? Yung mga rebulto, mga Santo Niño, meron pa rin? Meron pa rin. Yan, misa sa Alasas. Saan sila nanggagaling? Sa Makabebe. Nung nagpupunta tayo doon, di ba, nakikita natin yung mga ginagawa. Yun na nga eh. Before, when, may binasa kanina si yung sa scripture reading, in the past, sabi, inignore ng Panginoon yan. Yung pagiging natin, ignorante. Pero ngayon, hindi na. No? Before, we were ignorant before. We were very religious kasi we thought that is part of our faith. Being religious. Pero mali pala. Kasi ang Diyos, hindi siya pwedeng gawin ng tao. Even the altar, no, yung mga groto-groto, hindi diyan nananahan ng Diyos. Bakit? Siya ang lumalang sa langit at lupa, tapos ilalagay mo doon sa kahit na pinakamalaking building. Sa Rio de Janeiro, di ba, merong malaking rebulto doon ni Jesus Christ. Pero hindi yun ang Diyos, kahit na napakalaki pa nun. God doesn't stay in the place or in the building where God or where man made it. Because God is the one who is our creator. Siya ang lumalang ng langit at lupa. Siya ang lumalang ng langit at lupa. Siya ay espiritu, so hindi siya pwedeng sambahin sa mga gawa ng tao. Which is before, nandun tayo sa kalagayan na yon. Why? Because we were ignorant. Why? Because hindi pa nabuksan ng ating kaisipan, hindi pa tayo na ipanganak na muli. We were not yet born again. But now, binuksan na ang ating kaisipan, ang ating puso, iba na. Now we are worshiping God in spirit and in truth.